Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Go ahead. Thank you for the world so sweet. Thank you for the food we eat. Yum. Thank you for the birds that sing calling. Thank you, God, for everything. Amen. Oh, that's so beautiful. Okay, now. Living life every day, late at night, not okay. The next day. good morning guys! It's Monday, Thanksgiving Day dito sa British Columbia or dito sa Canada. And it's 8:30 in the morning, medyo madilim. And kagabi, sinelebrate na namin yung Thanksgiving namin with family and friends. Tapos nakapaglaro na rin ako ng basketball kahit na medyo natapilok ako nung last game pa. Nakapaglaro na rin ako kahapon. Mercado, led boarding pass. Don't jump it. That's not a foul. 2 points, Mercado. Pasa. Mercado for 2. Mercado. Stop it, huwag ka nga dyan. Mercado. All the way, 2 points, Mercado. Konti na lang, 3 points na lang. Ganda ng play, Mercado, foul. Number 12. And ngayon samahan niyo ako guys kasi gusto kong pumunta sa gusto kong pumunta dun sa teacher ng anak ko, yung piano teacher niya, kasi may bibigay silang sofa bed. Tapos itong sofa bed na to, may kwento to eh. So samahan niyo ako guys, itutuloy natin yung kwentuhan mamaya pagdating natin doon or pagkatapos kong nakuha yung sofa bed. A few moments later. So nandito tayo guys sa bahay ng teacher ng anak ko. Mag-doorbell na tayo para makuha na natin yung sofa bed. Ayan. So sa kabila ko raw i-park yung kotse para doon namin ibababa yung sofa bed. Sana magkasya sa kotse natin yung sofa bed. Ayun, shortcut pala. Tatanggalin ko po yung sapatos ko? Hindi, okay na. Okay na po. Yung sofa bed. Bibidyo ko lang po. Yung sofa bed na kukuhanin natin. Akasya. Hi guys! So ito nga, pasok na namin yung sofa bed. Nakuha ko na sa teacher ni Tay. Pasok na namin. And gusto ko lang kwento yung kinuwento sa akin ng teacher ni Tay regarding sa dating may-ari na sofa bed na ito. Yung dati kasi may-ari na sofa bed na ito is isa sa mga student ng teacher ni Tay sa piano. And yung mga magulang is naka-international student sila dito sa British Columbia, dito sa Vancouver. And sadly, hindi daw sila nakakuha ng enough points para makakuha sila ng open work permit dito sa British Columbia. So, kailangan nilang umuwi ng Pilipinas. And sabi rin nga nung teacher ni Tay na bukod dito sa sofa ang binigay nila, yung piano na pinagpapraktisan ng estudyante ng teacher ni Tay, ibinenta na rin ng palugi. Tapos yung kotse na pagmamay-ari nila is binenta na rin nila ng palugi kasi nga uuwi na sila ng Pilipinas. And ang malungkot pa rito is yung bahay daw nila sa Pilipinas na ibenta na nila. So malamang wala na silang uuwi ang bahay sa Pilipinas, kundi baka siguro sa mga kamag-anak na lang. Pero since nandito na sila and nagustuhan nila yung buhay dito sa Canada, ang plano daw ulit ng mga magulang is mag-aral ulit sa Pilipinas at mag-aral ng caregiver. So, caregiver ang pag-aaralan nila para at least kahit paano yung route or yung pathway for PR na kukunin nila dito sa Canada is medyo sigurado na. Kasi nga yung student pathway medyo mahirap, di ba? So, parang right now, dahil malapit na maghalalan, parang every week nagbabago yung
mga policies pagdating sa mga international students. Ako nga, hindi na ako makapag-keep track kung ano yung mga pagbago na ganap eh. Napakahirap ka ngayon yung sitwasyon ng mga international students dito sa Canada, especially kung makakilala mo sila or mga kaibigan mo sila, tapos alam mo na malaking halaga yung inilaan nila para makapunta rito sa Canada, para makapag-international students. And then, nakapag-settle down na sila rito, nakapag-start na sila ng buhay. Doon nga sa pamilya ng estudyante ng teacher ni Tay, may kotse na sila, nagpa-piano lessons yung mga anak niya, may mga furnitures na sila tulad ng sofa bed, and kailangan nilang i-give up lahat ng yon or kailangan nilang bitawan lahat ng yon kasi yung pangarap nila maging PR dito hindi natupad kasi nga nagbabago yung mga policies. So hindi sila nakakuha ng enough points para makakuha ng open work permit dito. Yun yung pagkakasabi sa akin. Hindi ko particularly kilala yung tao na yon or hindi ko particularly kilala yung pamilya na yon. So hindi ko rin sila matanong kung ano yung nangyari. So ang na-receive ko lang information is second-hand information lang. Pero kayo, baka may makakakilala kayo mga international students dito na ganun din yung sitwasyon. Just drop your comment below para naman mabasa ng ibang mga subscribers natin or mga ibang mga viewers natin yung experience nila o yung karanasan nila para magkaroon sila ng idea. Just drop your comment na lang guys para makatulong tayo sa mga kapwa natin Pilipino na nasa Pilipinas na nangangarap na pumasok dito sa Canada via International Student Pathway na alam naman natin na medyo mahirap ngayon. Tapos kung kakilala pa natin yung mga pamilya na yon, naging close friend natin dito sa Canada, alam mo na katulad ng iba, nangarap din silang tumira rito tapos hindi natupad, parang masakit din sa kalooban natin. Parang mabigat para sa atin knowingly na alam natin na hindi biro yung ginastos nila, hindi biro yung mga sinakripisyo nila, pero nagbaka sakali sila rito, yun nga lang hindi sila pinalad. So medyo mahirap, mabigat sa loob, kahit na hindi sa'yo nangyari, pero nangyari sa mga kababayan mo, at nakakilala mo, o kahit ako, may mga kaibigan ako rito ng mga international students, hopefully, hindi mangyari sa kanila yung nangyari dito nga sa pamilya ng student, ng teacher ni Tay. So there you go guys, I hope kahit papano nagkaroon kayo ng idea kung gaano kahirap talaga maging international students dito. And happy Thanksgiving po sa lahat. Kagabi nag-Thanksgiving party kami dito with some of our friends. And also, please don't forget to subscribe to my channel. Like this video, click the notification bell, share this video with your friends, and drop a comments na rin. Kasi yung mga comments nyo nakakatulong para i-promote ni YouTube yung video natin. Especially yung mga comments kung may kakilala kayo mga international student na parang medyo tagilid na rin yung sitwasyon nila dito. I-drop nyo lang po yung kwento ninyo or i-share ninyo para po mabasa ng iba or ng mga viewers natin at ma-inform sila. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Bye! Thank you for the world so sweet. Oopsie. Thank you for the world so sweet. Thank you for the food we eat, yum yum. Thank you for the birds that sing, oing oing. Thank you God for everything, amen. Amen. Good job.